Anthony POV. Napangiti ako nang sa paggising ko sa umaga, ay mukha agad ng napakaganda kong asawa ang nasilayan ko. This is what I always dream of. Naalala ko bigla ang nangyari kagabi. Napasabunot agad ako sa buhok ko, dahil sa nagawa ko. I forced her and I hurt her. Ang sama ko. Pero sa kabila ng pagsisisi ko sa sarili, mayroon pa ring parte sa puso ko ang nagtatatalon sa tuwa. Last night, I found out na ako at ako lang talaga. Walang ibang nakaangkin sa kanya kundi ako. I was really grateful. Pagkababa ko sa kusina, si Yaya Ira kaagad ang naabutan kong naghahanda ng mga lulutuin sa umaga. I walked near her. Good morning po ya. Masigla kong bati sa kanya. Good morning din iho. Walang kangiti-ngiti, at formal ang kanyang tono. Alam kong alam na niyang pinilit ko si Alondra, sa pagpapakasal sa akin kahapon. Si Alondra tulog pa ba? Aniya, naupo ako sa katapat niyang silya sa isang mesa. Opo, hindi ko na po muna ginising, dahil ang ganda pa po ng tulog niya. Ano pong lulutuin niyo? Nakapangalumbabo ako. Agahan ninyo. Diretso niya akong tiningnan sa mga mata. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa iho. Gusto kong malaman mula sa iyo, kung bakit mo ginawa to, kung bakit nagawa mo ang ganito kay Alondra, at pilitin siyang ipakasal sa iyo. Dahil lang ba sa responsibilidad niyo sa bata, kaya mo siya sapilitang pinakasalan? Umiling kaagad ako. Marami po akong dahilan, kaya ipinakasal ko siya sa akin. At opo, aaminin kong isa sa mga dahilang iyon, ay ang anak naming si Atticus. Gusto kong makabawi sa bata sa ilang taon ko ring pagkawalay mula rito. Naiintindihan ko naman ang damdamin mo bilang ama sa bata iho, pero ang ipilit ang pagpapakasal sa iyo ng kanyang ina, yun ang hindi ko maiintindihan. Pwede namang pag-usapan ninyong mabuti ang desisyon patungkol sa bata, pero ang magpakasal kayo, dahil sa isang responsibilidad, at wala namang pagmamahalang namamagitan. Mali, maling-mali, buong puso niyang pangaral sa akin. That's why I love Yaya so much. Bakla na kong pakinggan pero yan ang totoo. Siya na kasi ang tumayong pangalawang ina ko, nang mawala ang tunay kong ina. Kaya kahit 29 years old na ako ngayon, hindi ko pa rin siya iwinawalay sa akin. Siya ang nakasanayan ko at tagapag-alaga ko sa maraming taong lumipas, kaya hindi rin madali sa akin ang pakawalan siya, kahit na may sarili rin siyang pamilya, pinili pa rin niyang wag akong iwanan, kaya mahal na mahal ko siya. Alam ko ring tumatanda na siya, kaya oras na maisipan na din niya ang magpahinga, buong puso ko siyang hahayaan. Makahulugang ngumiti lamang ako sa sinabi niya. Bakit, sino bang nagsabing hindi ko na siya mahal? Matagal na parang hindi nag-sink in sa kanya ang sinabi ko, at pinakatitigan niya ako ng husto, at nang mukhang nakuha na niya ang punto ko, nagulat siya ng husto. Ibig sabihin, cool na tumango ako. Kaya iwan niyo na po ang mga lulutuin dyan, at ako na ang magluluto. Gusto kong makabawi sa mag-ina ko, kahit sa simpleng pagluluto lang ng umagan para sa kanila. Gusto ko silang pagsilbihan, kaya sana ho hayaan nyo na rin ako. Nako, ikaw bata ka, tuwang-tuwang na ibulalas niya. Tumayo ako at naglakad sa tabi niya, tapos kinuha mula sa kanya ang mga bacon na ipiprito niya. Napayakap naman siya sa akin sa sobrang galit. Nagbalik na nga ang Anthony, totoong alaga ko. Tumango ako habang marahang niyakap din siya. Opo, natatawa na rin ako. Matapos kong kumalas sa yakap, ay iginiya ko na siya papuntang sala. Diyan na po muna kayo, at ako nang bahala sa agahan. Magpahinga kayo o kaya naman po ay manood ng TV. Tumango siya. Salamat iho. Tumango din ako at naglakad na pabalik ng kusina. I will cook the best breakfast for my wife, and my son with love in my heart. Nagaganahan talaga ako. Tapos na ako sa pagluluto ng lahat ng mga ulam, para sa umagan at nag-aayos na lang ng mesa, nang makita kong pababa na si Alondra, at papasok dito sa dining room. Good morning sleepyhead. Hyper na bati ko sa kanya pagkapasok pa lang niya. Nagulat siyang imbes na si Yaya ang mamate ang nag-aayos rito, ay ako ang naabutan niya. But it's a wrong move dahil parang ako pa yata ang nagulat sa kanya. She's just wearing a tube-top white see-through house gown, kaya bumabakas ro ng pulang panloob at panty na suot niya panloob. I have even sipped my own saliva. How come she became this goddess and hot,
Biglang nag-iba ang aking pakiramdam. But I know, I need to control myself. Si Yaya, walang kamor-amor niyang tanong. Parang nanghina ako nang mahimigan ang lamig mula sa kanyang tono. Alam kong galit pa rin siya, dahil sa ginawa ko kagabi, dahil kahit ako rin sa sarili ko ay galit. But I have no plans on giving her up, ngayon pa na asawa ko na siya at anak na namin si Atticus. Nasa sala pa, pinagpahinga ko na muna, dahil gusto kong ako naman ang magluto ng agahan ninyo ni Atticus. I want to serve you. By the way, si Atticus nga pala tulog pa ba? Tumungo siya, malamig pa rin ang aura. I just checked on him to his room, before going down here. Mahimbing pa ang tulog niya. Ganun ba? Oo, wag na muna natin siyang gisingin, 8 usually yung oras ng gising niya, kaya hayaan na muna natin. Tumingin ako sa wristwatch ko, at nakitang 6:28 AM pa lang. Tumungo ako sa kanya. By the way, come here, take your breakfast. Magiliw na iginiya ko siya paupo sa isang upuan sa mesa, ng mga may nakahaing pagkain. Nang makaupo siya, umupo na rin ako sa katapat niyang upuan, at pinaghain ko siya ng kanin. Ako na, kaya ko naman eh. Aniya at aagawin na sana ang ginagawa kong pagsisilbi sa kanya. Umiling ako at hindi siya hinayaan. I want to do this. Gusto kitang pagsilbihan sa pagkakataong ito, kayo ng anak natin, kaya sana hayaan mo ako. Inabot ko sa kanya ang platong pinagsalinan ko ng kanin, at nilagayan ng mga ulam na niluto ko. Kain ka na. Naiilang naman siyang tinanggap ito, at nagsimula ng kumain. Matamang pinagmamasdan ko siya, mahinhin talaga at sobrang malumanay sa pagkain. Kay sarap niyang pakatitigan. Hindi ko na malayang nangalumbaba na pala ako, habang pinanunood siya. Aren't you going to eat? Nakakunot noong tanong niya bigla. Hindi ko maiwasang mapangiti, dahil sa tanong niya. She's really still my Alondra, sweet and concerned as ever. Umiling ako. Ayos lang. Makita lang kitang kumakain ng mga niluto ko, pakiramdam ko busog na ako, para sa agahan pati na sa tanghalian. Hindi naman siya sumagot at muling nag-iwas. Napansin kong biglang pumula ang mukha niya. Is she blushing? She's a real aphrodisiac. And by the way, sasabayan ko na lang sa pagkain mamaya si Atticus pagkagising niya. Papasok ka ba sa opisina ngayon? Pag-iiba ko. She nodded, not even looking at me. Gusto mo bang ihatid na kita? O kaya naman, ipahahatid kita sa driver. I offered immediately. No thanks. Tinawagan ko na si Mang Enteng para ihatid rito ang sarili kong kotse. And by a minute now, darating na iyon. Besides, hindi naman ako didiretso sa opisina. Magpapaliwanag muna ako kay Lola, tungkol sa ginawa nating pagpapakasal. Kasanlamig ng yelo ang kanyang tinig. Kung ganun, sige, sasamahan kitang magpaliwanag sa kanya. Umiling siya. No need. I can handle this alone. Alam ko kung bakit ganito kalamig ang treatment niya sa akin ngayon. Bukod sa pinilit ko siyang ipakasal sa akin, ay pinilit ko pa siyang gawin iyon kagabi. I'm very guilty on the latter. Look, Alondra. Hinawakan ko ang libre niyang kamay na nasa table. Nagulat siya sa ginawa ko, pero nagpatuloy ako. I'm very sorry for this, especially last night that I forced you to do it. Gusto ko talagang bumawi. Don't mind it. Wala naman na akong magagawa pa. And besides, I don't mind either. Maging mabuti na lang tayong mga magulang sa bata. Tumayo na siya. I'm full already. Excuse me. Tuluyan na niya akong iniwan. Nanlulumo ako, dahil hindi pa nakakalahati ang ubos ang pagkain sa plato niya. She's really upset with me. Pinanood ko ang paglalakad niya sa hagdan, paakyat sa kwarto namin. Nalulungkot ako ng sobra. Pero hindi pa rin kita susukwan, Alondra. Hinding-hindi hanggang sa mabuksan mo ulit ang puso mo para sa akin, at bumalik tayo sa dati. Darating ang araw na sasaya din ulit tayo, kasama ng anak natin syempre. Darating ang araw na liligaya din ulit tayo sa piling ng isa't isa. Alondra POV. What? You just got married yesterday. And you stayed to his home, kaya hindi kayo nakauwi ni Atticus dito kagabi. Gulat na naisatinig ni Lola Anastasia. Nandito na ako ngayon sa bahay namin, at kasalukuyan kaming nasa porch ni Lola at nag-uusap.
Kakakwento ko lang sa kanya ng lahat ng mga nangyari kahapon. Mula sa pilit na pagpapakasal namin ni Anthony, hanggang sa nangyari kaninang umaga, na biglang pagiging malambot ng huli, na nagawa pang ipagluto kami ni Atticus ng agahan. Marahang tumungo ako sa tanong ni Lola. Pero paano nangyari? Bakit ang bilis? Gulong-gulo pa rin siya. Kahit ako ay gulong-gulo rin. Hindi ko rin po alam. It was just happened, tapos yun na. Nasa po niya ang kanyang ulo. Pagkatapos mong pumayag na magpakasal, ngayon pumayag ka ring tumira sa bahay niya. Malungkot na tumungo ako. Tapos ano Alondra? Papayag ka na lang din nasaktan ka niya, kapag tumira kayo sa iisang bubong. Ano ang magiging trate niya sa'yo? Sige, sabihin na nating magiging mabuti nga siya at mabait kay Atticus, pero sa'yo. Ano? Kung nagawa ka nga niyang saktan noong nobya ka pa lang niya, ano pa kaya ngayong asawa ka na? Buong pag-aalalang sabi niya. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya, at pinabayaan ang mga luhang tumulo na kanina pa naman talaga nagbabadyang kumawala. Hindi ako nakasagot, dahil maging ako ay wala ring alam sa mga mangyayari sa mga susunod na araw, at tama din siya sa sinabi niyang kung nasaktan nga ako ni Anthony noong magnobyo pa lang kami. Ano pa kaya ngayong mag-asawa na? He has all the power in the world to break me at any moment. Sabihin mo nga ang totoo sa akin Alondra. Ano ba talaga ang dahilan, kaya pumayag kang magpakasal sa kanya? Dahil lang ba talaga sa responsibilidad niyo bilang ina at ama sa bata, o dahil hanggang ngayon ay siya pa rin? Ano Alondra? Sunod-sunod ang hikbi ko. Sa muli hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong ni Lola. If you can't answer then I'll answer it for you. I'll evaluate it this way, it's 40% for the first reason and 60% for the other one. Therefore, the nearest reason I could see in your eyes, on why did you agree on marrying him is the latter Alondra, she stated surely. Kung kanina humihikbi lang ako, ngayon alam kong humahagulgol na. At some point in my heart, tama ang evaluation ni Lola, ngunit ayokong aminin ito sa aking sarili. Takot na takot akong aminin ito. Niyakap niya ako. I'm sorry hiha. I'm sorry at wala man lang magawa si Lola, para pawiin ang sakit at hirap na nararamdaman mo ngayon. Kung sana lang ay nagawa kong pigilan ang insidenteng iyon dati. Aniya habang hinagod-hagod ang likod ko. Hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin sa huling sinabi, ngunit hindi ko na muna pinansin iyon. Ang importante ngayon, ay ang mga mangyayari sa akin sa susunod na mga araw, na makakasama ko si Anthony. Ang alam ko lang sa ngayon, bukod sa pagiging mabuting ina sa anak ko, ay kailangan ko ring protektahan ang puso ko mula sa ama ng bata. Protektahan na hindi na ulit ito magawa pang basagin ng taong iyon. Minsan na itong dinurog, kaya hindi ako papayag na durugan itong muli, ng parehong tao. Anthony POV. Mr. Morgan, this is my niece Chelsea Diaz. And hiha, this is Mr. Anthony Morgan, the CEO and owner of Morgan Legacy. Anang may edad na si Mr. Simon Diaz. He is the CEO of Diaz Enterprise, at ngayon ay pinakilala na niya sa akin ang interior designer, na magiging planner partner ko, para sa proyekto ng dalawang kumpanya ngayong taon. Nice meeting you, Mr. Morgan. The woman in a red seduction lipstick, with tiny fitted miniskirt, and has a brownish long hair said smilingly wide, then she offered me a hand. Tinanggap ko ang kamay niya, I smiled then we shake hands. Umupo kami at agad na sinabi ang order sa waiter na lumapit. Nandito kami ngayon sa isang sikat na French restaurant, at kasalukuyan kong kamiting ang CEO ng Diaz Enterprise, pati na ang ipinangako niyang interior designer na tutulong sa akin, para sa merging project, which happened to be his sophisticated niece Chelsea. Magkatabi ang dalawang Diaz sa harap ko, at ramdam ko ang magigiliw na titig sa akin ng babaeng interior designer. I don't mind her though. Can I see the blueprint you've already made? She asked nicely. I nodded then I gave her the blueprint. Tiningnan at sinuri niyang mabuti iyon. Such a good idea. Madali ko lang masusundan ito. You're a great engineer, ha? She said as she smiles teasing me. I just smiled at the compliment. Last year, I was the one who invested huge amount of money to the company Diaz Enterprise, to save it from bankrupt, kaya napunta sa akin ang pinakamalaking share ng nasabing kumpanya.
Then I decided to have this merging project, on one of the branches of the company Diaz to one of my branch Morgan, by constructing a new building for the merged branches. Para naman mapakinabangan ko ng kahit konti, ang malaking shares ko sa kumpanya nila. So, except from this blueprint, can you discuss to me some other plans you have on your mind now? Tumango ako at nagsimula ngang sabihin sa kanya, ang iba ko pang mga plano, para sa merging project ng dalawang branches ng kumpanya. Good idea. Nakaisip kaagad ako ng ilang conclusions, para sa mga gagawin ko sa part ko. So, my main purpose here is to create a comfortable, and aesthetically pleasing interior space. Contrary to popular belief, interior design is more than just decorating, although that is a part of it. In fact, designing the interior of a building begins well before it is even built. She started to discuss. On the middle of her discussion, I got bored, kaya bigla na namang pumasok sa isipan ko si Alondra. Nasa opisina na kaya ito ngayon? Nakausap na ba nito ang lola nito? Kumusta na kaya ito, at ano kaya ang naging reaksyon ng lola nito, nang malaman ang tungkol sa pagpapakasal naming dalawa? Naalala ko rin yung nangyari kagabi. Ang sama ko. I should have never do that to her. I'm a ruthless. Naalala ko rin ang sobrang pagiging malamig niya kanina sa akin, nakakapanghina at nakapanlulumudot ang sama na talaga siguro ang tingin niya sa akin, dahil sa mga hindi magagandang nagawa ko sa kanya, at hindi ko siya masisisi kung ganoon nakasama ang tingin niya sa akin ngayon. Hey, pero nagawa ko lang namang pilitin siyang pakasalan ako, dahil natatakot akong baka mawala ulit siya sa akin, sila ng anak namin palayo sa akin. Hindi ko na makakayanan pa pag nangyari ulit yun, kaya nagawa ko siyang sapilitang magpakasal sa akin. Mali ba talaga ang ginawa ko, kahit gusto ko lang namang ipaglaban na manatili siya sa tabi ko? Mali ba talagang? Hey Mr. Morgan, noon lamang ako natigil sa pag-iisip, nang medyo napagtaasan na ako ng boses ni Miss Diaz sa pagtawag. Hindi ko man lang namalayang nakatulala na pala ako sa kawalan, habang malalim na iniisip ang tungkol sa personal kong problema, samantalang nasa isang business meeting ako ngayon with the Diaz. Are you even listening? Disgusted and disappointment was on her tone. Nakonsensya ako bigla. Kanina pa siya salita ng salita tungkol sa mga plano, para sa project habang ako lumilipad sa asawa ko ang pag-iisip. I shook my head. I'm sorry, may iniisip lang kasi ako. I'm very sorry, Miss Diaz. I said in a sincere apologetic tone. She just nodded and then she looked away. She looks very disappointed, and I cannot blame her. Siya sige at tigilan muna ninyo. Pakiramdam ko na out of place ako sa plano ninyong hindi ako pwedeng manggialam. Natatawang singit bigla ni Mr. Simon. He's trying to cool things off. Kumain na muna tayo, at masamang pinaghihintay ang grasya. Napatingin ako sa table namin. Ni hindi ko man lang namalayang nakapag-serve na pala ng orders namin ang waiter. Bahagyang napailing-iling ako, habang tulad ng dalawang kasama ko ngayon, ay nag-umpisa ng kumain ng mga nakahaing pagkain. Alondra has still the effect on me as she has 9 years ago, yung tipong mawawala ako sa sarili ko kaiisip sa kanya. Tulad nga ng sinabi ni Mr. Simon, hindi na muna kami nag-usap ni Chelsea tungkol sa plano, kaya ang todo salita at kwento ngayon ay si Mr. Simon. Kung ano-ano yung naikukwento niya, at masasabi kong nakakatuwa din naman siyang pakinggan. I didn't even expect that. He really has actually the thing called sense of humor. Natatawa kaming pareho ni Chelsea, dahil sa mga biro at mga kwento nito, patungkol sa mga naging embarrassing moments na umano nito sa ilang taon sa business. Tuluyan na ring hamupa ang inis ng dalaga sa akin. Ikaw Chelsea hiha, naalala mo ba yung manliligaw mo dati? Dahil sa sobrang kadespereduhan sa'yo, kaya nag-over the bakod pa sa bahay nyo, at hindi na malayan yung malaking K9 na aso ninyong si Bantay, kaya hayon at nilapan ng aso. Kawawang bata, sabi pa ng matanda sabay hagalpak ng tawa. Hindi ko ring maiwasang mapahagalpak sa tawa, dahil sa kwentong iyon. That was really embarrassing. Tito, naalala pa ninyo iyon? I was just 19 at that time. 25 na po ako ngayon,
Halos nga makalimutan ko na yon, tapos kayo sariwang-sariwa pa rin sa utak ninyo. Sobrang natatawa ding tura ng dalaga sa kanyang tiyuhin. Aba oo naman. Mabuti nga at hindi mo sinagot yun, dahil kawawa ka talaga pag naging kayo noon. Patuloy pa nito na hinaluan na ng panunukso ang tono. By the way, you're single now right? Hamupa na ang tawanan. Chelsea nodded. If that's it, then why don't you go with Mr. Morgan instead? Nagpabalik-balik ang tingin nito sa amin ng pamangkin niya. Why don't you two go out for a date sometimes? Good idea, isn't it? Tito. Chelsea higher her voice in disbelief. Hindi rin nakaligtas sa aking paningin ang biglang pamumula ng mukha niya. Natawa sa panunukso ang matanda. What? I'm just suggesting a good idea here. You're beautiful and Mr. Morgan a good-looking man, you're suitable with each other. Bumaling ito sa akin. What do you think, Mr. Morgan? He asked me. I just smiled and said, I can't. I'm a married man. Lumakas lalo ang halakhak ng matandang Diaz. You gotta be kidding me, Mr. Morgan. Umiling ako. I'm not kidding. Nakita ko kung paanong nag-iwas ng tingin si Chelsea sa akin. Para bang napahiya siya, dahil sa pagtanggi ko. Then I never intended to offend her. Nor to make her shame because I am just being honest here. I'm just so proud that finally, I am not single now and I'm already taken. Taken by someone, whom every day I wish to be the one who will take me as hers forever. Hamupa na ang tawa niya, pero halos hindi pa rin makapaniwala. I thought you're a bachelor more than ever. Nagkibit balikat ako habang ngiting-ngiti pa rin. Well, I'm not anymore. So, who's the woman? Seems like you're really in love with her, ngiti mo pa lang. Puna niya. She's a college sweetheart of mine. Bahagyang tumango ako. And yes, I'm in love with her. Deeply madly in love with her. With my sweet Alondra, I'm crazy in love. That woman's a fortuitous ha. Panunukso naman ni Chelsea. Habang nakangiti, umiling ako. The more lucky to have her. If only you knew, I've been through a lot of obstacles just to seal her as mine, finally. Kaya nga nagpapasalamat ako, na our love continued by having the second chance. Marami-rami nga naman akong napagdaan ng hirap, at sakit simula noong nawala si Alondra sa akin, kaya ngayon gagawin ko na ang lahat, just to get her feelings back for me, I really want her back. The next Sunday morning, tulad ng nakagawian kong gawin tuwing umaga, na naumpisahan ko na last week, ipinagluto ko na naman ng agahan ang mag-ina ko, at inaamin kong masaya ako sa ginagawa ko. Simpleng pagsisilbi lamang ito bilang ama ng pamilya, pero nagiging makabuluhan ito para sa akin. Kahit malamig pa rin ang trata ni Alondra sa akin, hindi pa rin ako nagsasawang suyuan siya. Hindi ako magsasawa kailanman, at mas lalong wala sa bokabularyo ko ang sumuko. Darating ang araw na mahuhuli ko rin ulit ang loob niya, and I really need to work hard for it. Busy na ako sa pagluluto ng ham, nang biglang tumunog ang cellphone kong nasa mini table. Hindi ko na sana papansinin ang kung sino mang istorbong caller, ngunit panay ang huni nito. Anthony iho, sagutin mo na muna ang tumatawag. Ako nang bahala dyan. Sabad ni Yaya yan Ira at lumapit sa tabi ko. Hayaan na po ninyo niya. Pagbabalawala ko. Kanina pa tumutunog yun at walang tigil. Baka importante naman talaga. Sige na iho sagutin mo na, at nang matahimik na iyon. Anito at kinuha na mula sa akin ang sandok sa pagluluto ko. Wala akong nagawa kundi puntahan ang cellphone ko, na walang tigil nga sa katutunog sa mini table. Nang magawi ako, tiningnan ko kaagad ang nakakaabalang tumatawag. And to my surprise, it's Chelsea Diaz. Kunot-noo at formal na sinagot ko ito. Yes Miss Diaz. I checked my wristwatch. It's 5:55 in early in the morning. Bakit naman ito tatawag ng ganito kaga? To think that it's even Sunday today, and it's my and my employee's rest day from the company. Good morning, Mr. Morgan. She greeted sweetly. What do you want, Miss Diaz? Direkta kong sinabi seriously, istorbo talaga itong pagtawag niya sa niluluto kong agahan ng mag-ina ko. Just want to ask you if you slept well last night.
She asked as if she was flirting. Did she just call for this? Para lang tanungin ako kung nakatulog ako ng mabuti. Did she call just to flirt? Kung ibang lalaki lang siguro ako, matutuwa ako sa ginagawa niya. But I'm a married man, and I love my family. I really love my wife. It's fine. Wala ka na bang ibang sasabihin? I'll hang up now. Wait, hamalakhak siya. Ang aga-aga pa nga ang hard mo na. She stopped laughing. But seriously, I call because I want to ask you, if what time are you planning to go to your office this day? So that we can meet earlier and discuss about the project. She sounds formal, finally. Kumunot ulit ang noo ko. Why would she ask me that? It's Sunday today at rest day ko, pati na ng ilang mga empleyado ng kumpanya. I really assigned every Sundays as our day off, para makapagpahinga rin ako kahit isang araw lang sa isang buong linggo, pati na ang mga employees ko. I understand that they also have their lives outside Morgan Legacy. And some of them have families too, kaya nga ikinukonsidera ko ang araw na to, para makapagpahinga kami, at makasama din namin ang kanya-kanya naming mga pamilya. Bakit hindi niya alam yun? Wala ba silang kahit isang araw lang na day off sa kumpanya nila? It's my rest day today, Miss Diaz. I don't have plans to go there today. I answered her. But, Mr. Morgan, we really need to discuss about this matter, as soon as possible, and besides, I have to talk to you about some of the plans I made in home last night. I want to have your opinion about it. She insisted. We'll resume the discussion about the merging project tomorrow, Miss Diaz. I can't really go today. That's final. May plano ako ngayong buong araw na ilabas at ipasyal ang mag-ina ko. I want us to have a memorable and enjoyable bonding, kaya hindi ako pwedeng istorbohin ng kahit na anong trabaho. But, Mr. Morgan, your presence is really important today. We have a lot of matter to be discussed, and can't you even respect my rest day, Miss Diaz? I irritatedly cut her off. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya, mula sa kabilang linya. Okay, I'm sorry. We'll resume the discussion tomorrow, Mr. Morgan. I nodded. Thanks. Then I hung up. Iniwan ko ang cellphone ko sa dating pwesto nito sa mini table, at muling naglakad palapit kay Yaya, na nasa tapat pa rin ng gas stove at chicken drumsticks naman ang niluluto. Mukhang iritado ka sa kausap mo. Sino ang tumawag, iho? Walang lingon na tanong niya. It's Chelsea Diaz, an interior designer from Diaz Enterprise, and a current planner partner of mine, for the merging project. Bakit naman tumawag ng ganito kaga? She's asking me to go to my office today, for us to discuss about the plan. Tiningnan niya ako gamit ang mapanuri niyang mga mata. Anong sinabi mo? Pumayag ka ba? Umiling ako. It's my rest day today, and I have a lot of plans for my wife and my son. Balak kong i-date sa labas ngayon ang mag-ina ko, magsisimba muna kami tapos mamamasyal buong araw. No one can stop me, not even my work. Determinado kong sinabi. Nakita ko ang biglang pag-aliwalas ng mukha niya. Totoo, iho. Yun yung balak mo ngayong araw. Nakangiting tumango ako. Sa tingin niyo po ba magugustuhan yun ng mag-ina ko? Aba, oo naman, bakit hindi? Tuwang-tuwang aniya, at pinatay na ang gas stove nang maluto na ang drumsticks. Ako na mismo ang kumuha ng plato mula sa plate drawer. Ako na ho, sabi ko nang akmang kukunin na niya ang plato. Tumango siya at binigyan ako ng espasyo. Isa-isa kong inilipat sa platong hawak ko ang mga nalutong drumsticks. Pagkatapos, inilagay ko na ito sa mesa. Magandang ideya ang naisip mo, iho, sigurado akong matutuwa niyan si Atticus at Alondra. Komento niyang nakasunod sa akin dito sa mesa. Naupo siya sa silyang katapat ko. Talaga, sa tingin niyo po, inspirado kong sabi. Isipin ko pa lang na magugustuhan ng mag-ina ko ang pamamasyal ngayon buong araw, pakiramdam ko solved na ang almusal hanggang hapunan ko. Inaayos ko pa yung platings ng mga ulam na naluto hanggang sa kanin. Sa tingin ko, at siguradong sigurado ako. Aniya at nagawa pang kumindat sa akin. Hindi ko maiwasang matawa, parang baget si Yaya at nakakatuwa. Sana nga po, hopeful na naisatinig ko. Nga pala, gusto niyo po ba sumama? Nang makalabas-labas din kayo. Maagap na umiling siya.
Huwag na iho. Family day niyo ito at ayokong ma-out of place sa inyo, lalo na sa inyong dalawa ni Alondra, tumatawa pa siya. Natatawa naman akong umiling-iling na lang. May katok din talaga yang si Yaya paminsan-minsan. Alondra POV. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang pangalan mo. Mapes aamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Nandito kaming tatlo ngayon sa loob ng St. Parish Cathedral. Ako, si Atticus at si Anthony. Hindi ko rin alam kung ano ang dahilan ng biglang pagyayayang lumabas ng huli, at magsimba kami. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Pero may punto sa puso ko na masaya, dahil ginawa niya ito. Yung naglaan din siya ng kahit na ilang oras sa isang araw, para makasama kaming mag-ina niya, ang anak niya. By the way, we are Catholics. Magkahawak ang aming mga kamay, habang kinakanta ang panalangin. Bigla ako napatingin sa katabi ko, kay Anthony nang maramdaman ko ang bahagyang pagpisil niya sa kamay kong hawak niya. He just smiled at me softly, tapos ay muling ibinalik ang tingin sa cross ni Jesus na nasa altar. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa iyo'y nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian. Magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos ng iilan pang salita ng Diyos, na inilahad ng pari sa harapan, ay idineklara na nito ang para sa katahimikan ng buong mundo. Pari, ang Diyos ay nasa inyo, mga tao, at sumainyo rin. Peace. Nagsimula ng mag-peace ng lahat sa mga kasama at katabi nila. Yumukod ako nang lumapit si Atticus sa akin, para humalik sa aking pisngi, ganun din sa ama nito. Peace be with you, Anthony sincerely exclaimed, and to my shock, he kissed me softly on my forehead. Pakiramdam ko na mula ang bigla ang mukha ko, dahil sa ginawa niya. Peace be with you, sagot ko sabay iwas sa kanya. I was intimidated just by his simple kiss on my forehead. What's happening to me? And for Pete's sake, we're inside the church. Kaya hindi ko na dapat pa na binibigyang mali siya itong ginawa niya. This is just a part of the mass and it's normal. But why does it seems like it isn't normal for me? Even the beating of my heartbeat right now is not normal. It beats as fast as a horse racing in. After naming mag-church ay dinala naman kami ni Anthony sa isang sikat, at exclusive na Japanese restaurant. Magkatabi kami sa upuan ni Atticus, habang siya ay katapat naming mag-ina. Dito kami pumwesto sa table, na kung saan malapit sa naglalakihang glass windows, kaya libreng-libre kaming pagmasdan ang kagandahan ng view mula sa labas, tulad na lamang ng mga nagbeberdehang mga bulubundukin sa malayo, habang tila nag-aawitan at sumasayaw sa hangin ang iba't iba uri ng mga ibong malaya, at palipad-lipad lamang sa kung saan-saan. Maganda po dito, Daddy. Masayang naibulalas ni Atticus, habang amazed na amazed sa kapanunood ng view. Talaga, nagustuhan mo rito, anak? Banayad ang ngiti na ani Anthony. Oo naman po, masiglang sagot nito. Bahagyang ginulo-gulo niya ang buhok nito. Hayaan mo, next time dito tayo ulit kakain. Talaga po, may next time pa. Oo naman, syempre, napakaraming next time pa. Halos nagtatalon ito sa tuwa. Yehey! Bumaling naman siya sa akin. How about you, Alondra? Did you like it here? Nakangiti niyang tanong. Nag-iwas lamang ako ng tingin sa kanya. Okay lang. Malamig kong sagot. I want to be cold to him because I'm still mad. But cold to the point that it cannot be noticeable by our child. As much as possible, ayokong nakikita ng bata na hindi kami okay ng daddy niya sa isa't isa, dahil ayokong mapag-isip at mapag-alala ito. Kaya nga din pumayag na lang ako sa pagyaya niyang ito na lumabas ngayon, dahil gusto ito ni Atticus, kahit natatanggi naman talaga sana ako kanina. Nahuli naman ng gilid ng mga mata ko ang bigong pagtango nito. Kumalabog bigla ang puso ko. Why so sudden na parang nakonsensya ako. Pagkatapos naming mananghalian, sa SM Megamall naman kami dinala ni Anthony. Hindi para mag-shopping kundi para maglaro sa World of Fun. Dumiretso kami sa counter para magpapalit ng pera sa tokens. Malaking halaga ang ibinayad niya, kaya marami-rami ring tokens ang nakuha namin.
Terminator Salvation po unahin natin daddy. Excited na sabi ni Atticus sa ama. Sige ba? Excited din itong sagot. Madaling kumaripas na nga sila sa Terminator Salvation gaming machine. Magdahan-dahan kayo at baka kayo madapa. Nag-aalalang pahabol ko na tila hindi naman narinig ng dalawa. Sumunod na lamang ako sa kanila. Naghulog ng token si Anthony sa nasabing gaming machine, at nagsimulang maglaro si Atticus. Pagkatapos ng Terminator Salvation, iba naman ang pinagdiskitahan nitong laruin, at halos hindi may pinta ang mukha nito, nang hindi man lang ito nakashoot ng kahit na isang target. Ang hirap-hirap naman po nito daddy. Nakangusong reklamo pa nito sa ama. Hindi ko maiwasang mapangiti, ang cute ng anak ko. Sus, ang dali-dali lang niya nak. Tingnan mo si daddy, isang tira lang ang mga yan, shoot agad ang target. Mayabang nasagot niya sa bata, saka pumwesto na sa gaming machine. Mahinang napatawa ako, nang sa isang tira na pinagmamayabang niya, hindi naman nakashoot ng kahit na isang target. Sumubok ulit siya ng halos 3 beses, ngunit wala pa rin. Sabi niyo madali lang daddy. Bakit hindi din kayo makashoot ng kahit isang target lang? Nagtatakang anang bata. Siguro nagkakamali lang si daddy nak. Tiwala lang at ma-shoot ko din yan, hindi lang isang target kundi lahat. Determinado pa ring patuloy niya, kahit halos pagpawisan na sa hirap. Hindi ko na talaga napigil ang mapahalakhak ng malakas, dahil hindi pa rin siya nakashoot ng target sa huling 5 tira niya. Tawa ako ng tawa, dahil bakas sa mukha niya ang pagkabueset sa nilaro. Hala daddy, tinatawanan ka po ni mommy. Humahagik-hak na sumbong naman ng bata sa kanya. Nakangusong lumingon naman si Anthony sa akin. Nakabusangot ang mukha. Mas napahalakhak pa ako. Hindi ko alam na may ganitong childish side pala siya, and it makes him so cute. Grabe ka Alondra. Mock-tall niya. Sige nga, ikaw nga, tingnan natin kung makashoot ka kahit isa lang. Kung pagtawanan ako, akala mo wala nang bukas Hamon naman niya bigla, at inabot sa akin ang gaming gun. Seriously, hahamunin niya ako sa paglalaro niyan. Ano namang alam ko dyan? Hindi naman samang-mang ako sa mga ganitong bagay, pero hindi lang kasi talaga ako nasanay sa mga ganitong laro, mula pa noong bata ako. Girlish ako masyado noong kabataan ko, mahinhin at study-centered, kaya kahit nadadaanan ko dito namin ng mga kaibigan ko, ay hindi talaga pumasok sa mga isipan namin ang maglaro dito. Pero sa kabila ng guts ko, matapang pa rin akong pumunta sa pwesto, at pinalitan siya sa harap ng nasabing gaming machine, tapos kinuha ang inabot niyang gaming gun. Ngumisi pa siya sa akin na para bang nanghahaman. Inirapan ko naman. Tumira ako sa pangunang beses and as expected, hindi ako nakashoot ng kahit isang target. Malakas ang halakhak ng lalaki sa likod ko. Gumaganti ha. Ilang mga remaining shots ko, at halos hindi ako makapaniwala nang magawa kong matira lahat ng targets na nasa harapan. Nagtatatalon ako sa tuwa, nang ibalik ang gaming gun sa pwesto nito, at nang lumingon ako sa likod ko, ay mayabang na napangisi ako, dahil nakatulala ang anak ko, habang si Anthony naman ay nakanganga. Oh, ano ka ngayon? Matagumpay at mayabang na sabi ko sa ama ni Atticus. Ngumuso ulit siya at umiwas ng tingin sa akin. Oo na, magaling ka na. Ngumisi lamang ako sa pagiging childish niya, tapos ay bumaling ako kay Atticus. Laro pa tayo nak. Excited kong sabi rito. Para talagang ginanahan ako sa paglalaro bigla, dahil sa unang beses kong tagumpay. Ang sunod naming pinagdiskitahan ay Iron Heart, sunod ay Time Crisis 4, then Fast Gunman, tapos Ghost Squad. Pagkatapos laruin halos lahat ng shooting games, sa arcade naman kami tulad na lang ng Tekken Tag Tournament 2, Street Fighter 4, Tekken at Marvel vs. Capcom 2. Maya-maya din ang tawanan at halakhakan naming tatlo, dahil sa mga nilalaro. Nag-sports games din kami tulad na lang ng Super Hot Skiing, Shooting Hoops, Mini Dunks, at ang pinaka-nakakalokang Robot Football. Nang makaramdam na ako ng kaunting pagod, napagpasyahan kong umupo na muna sa isang resting sofa sa isang tabi. Kasalukuyang ini-enjoy ni Atticus ang mga kiddie rides, kasama ang ama. Magiliw ang ngiti kung pinagmamasdan silang dalawa. While watching them happily playing, there's a sudden question then came into my mind.
Paano ko na-enjoy ang childhood years ko noon, nang hindi man lamang na-experienced ang mga ganitong kalokohan noon. I just smiled at the thought, well, I'm here now and I am enjoying it together with my family. Matapos sakyan ni Atticus halos lahat ng mga rides, ay sa basketball naman sila nagpasyang maglaro. Isang ring lang yung ginamit nila, nasa harap si Atticus, habang nasa likuran naman niya ang ama, at parang ito ang nagga-guide sa kanya, kung paano yung tamang shoot sa ring. Ngunit bago sila nag-umpisa sa paglalaro, ay lumingon mula silang dalawa dito sa gawi ko at masayang kumaway. Mommy, Alondra, come here, tuturuan kitang mag-basketball. Natatawang umiling ako kay Anthony, past muna ako riyan, pahinga lang. Sigurado ka, ngumisi ako sa katumango. Ngumisi rin silang dalawa, bago nag-umpisa ng maglaro. Matamang nanood ako nang mag-umpisa na ang laro nila, hindi ko maiwasang mapangiti dahil sa tuwa, at inaamin kong sobrang nag-enjoy ako sa pagdala ni Anthony sa aming mag-ina rito. Habang pinanunood rin sila na masaya sa paglalaro, may isang bagay akong biglang na-realize.